Kung hanap mo ay speed, forma at higit sa lahat murang motorsiklo, underbone na kayang sumibak sa Raider R150, baka ito na ang hinahanap mo. Ito ang Rossi Flash 150X ng Rossi. Samahan nyo ako, alamin natin kung ano yung mga nakapaloob sa motor na ito. Bakit kukunin mo ngayong 2025 isang hyper underbone na pwede mong gamitin pang araw-araw, pang malayuan, at the same time pwede mo rin pang trabaho yan kung gusto mo. Boss Motovlog. Pag nakikita o nababanggit ang salitang Rossi, isa na agad ang pumapasok sa pangkaraniwang Pinoy: sirain. Yan ang pumapasok sa mga rider na hindi naman kahit kailan nakakagamit pa ng Rossi. Malamang sa mga nakikita nila, at syempre yung kakulangan na rin sa kaalaman ng pagme-maintenance ng motor, kaya nagiging sirain ang isang bagay na taon lang dito pumutok yan sa Rossi. Dahil nga mura, mas marami sa ating mga kababayan ang nakakakuha nito dahil sa napakababang presyo. Yun nga lang, ang kakulangan natin sa kaalaman ng pagme-maintenance ang naging dahilan kaya naging sirain ang mga ganitong motor. Kung tutusin, hindi naman talaga sirain kung alam mo lang kung papaano ang tamang maintenance ng isang motorsiklo. Sa katunayan, ang ganda ng materyales at mga pyesa na nakakagabit dito, at kung papaano mo gamitin nung unang ginamit mo ang motor, napaka-smooth, maganda yung talbog, maganda yung preno. Nga lang, kalaunan, nakakalimutan natin yung maintenance, kaya ang akala natin bumibigay ang makina. Hindi po, hindi bumibigay, kinukulang ka lang po ng maintenance. Kung na-maintenance mo ng maayos ang motor, hindi mo papabayaang maaalog yan at may mga kalansing ka ng maririnig after mong gamitin ng mga ilang buwan at ilang taon. Kaya nga sinabing maintenance, pananatilihin mo yung ganda ng kalidad ng motorsiklo nang una mo itong inilabas sa kasa. Kaya once na kumalampag na yan at meron narinig ka ng ingay at meron nang nangyayaring hindi maganda sa makina na nagdudulot ng hindi magandang performance ng motor, walang problema ang motor. Ikaw ang may problema. Hype lang ba talaga ang pagdating ng Rossi Plus o sadyang inggit lang sa ilan nating mga rider na hindi matanggap na kaya pala maglabas ng Rossi ng isang hyper underbone na nasa harapan natin ngayon? Mga ilang buwan na rin nakakaraan matapos pumutok ang pangalang Rossi Flash X na may 4 valves na. Napakaingay nito sa social media at ngayon ko lang sisipatin at titingnan maigi ang mga detalye at mga nakakabit dito. Isa-isahin natin, samahan nyo ako ngayong araw na ito. Bakit ka kukuha ng Rossi Flash X 4 valves fuel injected ng Rossi? Kung sikat ang Raider 150 pagdating sa mga underbone, yan ang number 1 dito sa atin sa Pilipinas. Nakakatuwang isipin na meron pong underdog na kung tawagin ay Rossi Flash 150 na inihahambing dito. Akalain mo ba naman, double overhead cam 4 valves 150cc liquid cooled ang nakakabit sa motor na ito, na halos kasing pantay lang ng specs ng Raider, na kung tutuusin ay napakalayo ng diferensya pagdating sa presyuhan. Akalain mo sa halagang 75,000 pesos ay maiuwi mo na tong ganitong klaseng hyper underbone na napakaangas at napakatindig. Pagdating sa makina, kapantay lang halos ng Raider 150. Pagdating sa looks, hawigan din ng sniper yung datingan niya, para siyang GTR ng Honda. Pero tingnan mo naman, ibang-iba at may appeal ang Rossi Flash 150 na wala sa iba. Como Rossi, underdog kung tutuusin,
Pero hindi siya nagpapahuli pagdating naman sa mga specs na meron dito sa other competitors neto sa market. 17 ang mga gulong neto, tubeless at napakaganda ng kulay na to, na kulay dilaw. Meron ding cyan to, meron ding kulay puti. Manipis lang ang kaha neto kaya maganda siya isingit-singit sa mga traffic. Very agile, malakas na siya. Pwede mo pa siyang isingit-singit sa mga traffic dahil sa sobrang kitid lang ng motor at mababa lang din ng seat height. Nasa 780mm lang, kaya naman kahit typical na Pinoy 5'3", kayang-kaya to. Tapos mag-lowering kit ka pa. Ang ganda ng tindig nito kung gagawin mo panipisan pa lalo yung upuan. Naka-disc brake ang harapang gulong, pati sa likod disc brake din po yan. At ang mga ilaw naman na nakakabit ay puro LED na po. Wala nang debumbilya. Ganun ka high-tech ang mga Rusi ngayon. Hindi na gumagamit ng debumbilya. Syempre mas matagal kasi ang buhay ng mga LED lights at the same time mas maliwanag siya compare sa mga traditional pang bumbilya. At isa pa, power efficient syempre. Masinsin ang pagkakadisenyo sa motor na to kahit sa tambucho niya, ganun din sa tapakan ng angkas, yung kanyang foot peg, maganda rin yung disenyo, may design siya parang sniper yung tindig niya na hawigan din sa GTR. May saksakan din ng cellphone to, tapos disusi lang na traditional kaya mababa lang ang maintenance. Palit lang iska lang dito, gulong, brake pads. Wala ka nang ibang gagawin kundi magmaneho lang ng motor mo, i-enjoy mo ito, kayang umabot sa'yo ng 10 taon nang hindi ka man lang masyadong butas ang bulsa. Naka 6-speed manual transmission to, kaya kung ikaw ay sanay sa mga scooter, kailangan mag-aral ka rin mga ambyo. Kailangan pumiga ng clutch para mamaneho mo ang motor na ito. Huwag mong gamitin panghanap buhay, pero kung gusto mo talaga, wala kaming magagawa sa'yo. Lagyan mo lang to ng top box dahil wala pong compartment yung ganitong klaseng mga high-fare underbone. Design for speed yung ganito. Pero syempre, pag nasa Pilipinas ka, di may iwasan, gagamitin mo siya pang trabaho. Kung gusto mong gawin yan, maglagay ka ng top box para may extra luggage ka. At kung gusto mo naman panghabal, pwede to. 150cc, malakas umatak to sigurado. At para sa mga gustong kumuha, punta lang kayo sa mga Rusi branch na pinakamalapit sa inyong lugar. Dito sa Bacoor, Rusi, ay pwede ka mag-down dito ng 4,000 mga bossing. Uuwi mo na tong napakagandang tindig. At the same time, mura. Basta kompleto ka lang ng requirements mo, 2 valid ID, proof of billing, proof of income. Kung meron kang COE, mas maganda. At syempre yung pan-down payment mo para sa mga requirements. May rebate pa naman yan pag updated ka sa hulog mo ng 300. Hanggang sa muling pagkikita, paalam.